Nako, paano na yan, Lacson? Umamin na. Opo, umamin na si Boying Rimulya. At hindi lang si Boying, pati si Trillanes, umamin na rin na totoo ang sinabi ng mga dating Marines na lumantad at naging eyewitness ngayon dito po sa malawakan at malakihang korupsyon sa gobyerno. Hindi lang po ito flood control, DPWH, sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, sa lahat po na yata dahil malawakan po ang korupsyon. Yung pera po na dinideliver nila hindi po lang galing sa flood control and other infrastructure project. Kaya malakihan, maramihang maleta po ang mga dinideliver nila. Anyway, babati muna tayo. Kamusta po mga Pinoy sa iba't ibang parte ng mundo? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan na nga, umamin na si Boying Rimulya at ganun din si Trillanes. At eto ang sabi ni Rimulya. Ombudsman Rimulya admits meeting with ICC investigators, Trillanes at his residence. Yung bahay yata sa Bel Air yata yun, nabanggit. At kasama pa dyan si Nick Torre. O ayan, Lacson. Sabi mo, hindi ka panipaniwala itong mga Marines na ito. Mga kabaro ko pa naman dati, mga ganun pa. Anong hindi ka panipaniwala? Eto na oh. Totoo nga daw, sabi ni Boying Totoo yung sinasabi ng mga Marines. So, ayan, inamin Ha? Ano sinasabi mong hindi ka panipaniwala? At dito naman, kay Senator Lacson, kay dating Senador Trillanes, umamin na rin doon po sa interview ni Jessica Soho. Siguro hindi na siya makatanggi kay Ma'am Jessica Soho, no? At napaamin siya na oo, nakikipag-ugnayan ako, nakikipagtulungan ako sa ICC. Napilitan sigurong umamin. Ayan, Lacson. Ha? Ano sinasabi mo? Hindi ka panipaniwala. Totoo. Inamin ni Trillanes. Ha? Napaamin siya kay Jessica Soho. Pero itinanggi ni Trillanes na nakatanggap siya ng dalawang malaki at mabigat na maleta na nagkakahalaga ng $2 million. At meron pang sinasabi sa affidavit, palagi daw nagmi-meeting si Romualdez, si Saldico, at si Trillanes doon sa Forbes Park sa may townhouse, Polo Club ba yun? O mamaya babasahin natin, nasa affidavit yun. May binibigay pa bukod sa $2 million, may maliit na maleta, may paper bag na naglalaman ng pera. Yan po ay itinanggi na ni Trillanes. Sabi ba naman ni Trillanes, $2 million? Paano nila mailalabas yun? Kung ito'y pinansuhol ko sa ICC, paano daw mailalabas? Madali lang. Kayo po yung nasa sindikato sa gobyerno. Hawak niyo po lahat Madali lang po gawa ng paraan yan. Kung may balak, madali lang talaga. Kagaya po ng ginawa nyo kay Tatay Digong. O di ba nung dinala nyo sa dahig si Tatay Digong, dumaan ba siya sa immigration? Di ba hindi? yung taga-ICC, malamang hindi niya pinadaan sa immigration. May escort pa malamang yan. Kahit naman hindi nila dalhin yung pera, may paraan po yan. Basta may paraan. Yung naka-earmark na sa PhilHealth, naka-welding na yun sabi ng batas, eto para sa PhilHealth lang wala nang gagalaw niya. Ginalaw pa rin ni Recto O di ba? Lahat po ay may paraan. Basta may balak, talagang gagawan ng paraan yan. So, sabi ni Lacson, nangangamba daw siya
na baka maging circus lang ang Senado pag inimbestigahan yung mga sinasabi ng mga dating Marines. Hoy Lacson, ayaw mo lang. O kasi nandoon, nakalista rin si Marcos Jr. At yung isang boss mo, si Romualdez. At yung maraming congressman. Kaya ayaw mo. Parang yung kay ano lang yan, kay Gutesa, 'di ba? Sabi pa ni Lacson, hindi ka panipaniwala ang mga istorya na nasabing mga sundalo. Sabi nga ni Ombudsman, totoo nga. Umamin na nga. Inamin nga, paano hindi ka panipaniwala? May mga meeting nga sa bahay ni Remulla. Inamin na ni Remulla. Tapos ginawa ni Lacson, sinilip yung background ng mga Marines. Nagtatanong ngayon yung nakakatuwa yung mga yung mga newscaster doon sa Net 25. Si Subardiaga saka yung isa. Nakakatawa panoorin sabi naman nila yung mga newscaster na yon. Sabi, bakit yung background ng mga sundalo ang sinisilip mo? Bakit hindi yung affidavit? Di ba yun ang dapat mong imbestigahan? Di ba ikaw ay investigador? Dati kang pulis. Ngayon, ikaw pa yung chairman ng Blue Ribbon. Bakit ang iniimbestigahan mo yung background? Di ba ganyan ginawa kay Gutesa? Dapat, yung affidavit, ang susuriin mo. Tapos, pinuna mo pa yung notaryo ng affidavit ni Gutesa. Bakit hindi yung mga sinasabi? No? 'Di ba? Halatang halata naman 'yan, Lacson. At ano pa sabi ni Lacson? Kung ano daw yung ebidensya, doon niya susundan. 'Di ba? Marami sikat na sikat yung sinasabi na niyan. Sinasabi niya na 'yan. Maraming nakakatanda niyan, no? Una sa lahat, sabi naman ng isang abogado, yung testimonial, yung eyewitness, kasi yung eyewitness, ang pinaka-ebidensya niya, yung testimonial evidence. Di ba, yung testimonial ebidensya yan, pag ikaw ay eyewitness, magkikwento ka kung ano yung nakita mo. That is testimonial evidence, di ba, Lacson? At bukod sa testimonial evidence nga, meron pa silang mga photos. At doon, sabi, meron din silang mga videos. Abangan nyo yung mga video niyan. Ilalabas po yan, mga video na yan. At paano mo nasasabing hindi ka panipaniwala yung mga kwento sinasabi ng mga Marines? Eto, detalyado yung mga lugar, binabanggit, mga sasakyan, di ba? May binabanggit dong Grandia, maraming Grandia yung nakalista Merong Hilux, Lexus, tapos may mga plate number pa. Detalyado kung saan silang lugar pupunta. Detalyado yung lugar. Nandoon, Lacson. Tapos sasabihin mo, hindi ka panipaniwala. Tapos yung maleta, nung nakita nila, nakabuklat, nakabukas, kinuha lang din ng picture. Ayun, kitang-kita yung mga pera. Yung mga maleta, pera talaga yung laman. Yun ay napakabigat na preba, ebidensya. Yung pera. Diba? Pagdating sa nakawan, yung pera, napakabigat na ebidensya yon. Ako'y naniniwala, ewan ko lang nasa isip ko lang, malamang si Lacson, tumanggap din talaga yan at nadeliveran din talaga yan ng mga maleta. Kaya lang, siguro, hindi ipinalagay sa affidavit ni Attorney Baligon. Yun siguro yung naging strategy. Kasi, kapag nilagay mo yung pangalan ni Lacson doon, lalong hindi niya iimbestigahan yan. Doon yung pangalan ko. Bakit ko iimbestigahan yan? Diba?
Kapag di mo inimbestigahan, Lacson, sabi meron pa raw lalabas. Aba, hintayin mo yon, ha? At may bidyong dala, no? At meron pang mga computation na ginawa si Lacson. Kung 800 billion pesos daw, aabutin daw ito ng mga 13,000 na maleta, humigit kumulang. 13,000. Nag-compute din si Attorney Baligod. Aba, pwede pala mula 2022 hanggang 2025. Ubra pala yung humigit kumulang 13,000 na maleta. Nasa Facebook po ni Attorney Baligod. Tignan nyo. Sabi pa ni Pinky, paano nangyari yun? 800 billion. 1 trillion lang ang budget ng DPWH. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Lacson, eh. Ang galing mong manggoyo, eh. Dati napapaniwala mo, eh. Noong dating mga 1990s, early 2000, mga investigasyon. Dati bumibilib pa sa iyo yung mga tao, eh. Pero ngayon, hindi na. Yung sinasabing 800 billion, estimated lang ito ni Attorney Baligod. Sabi ni Man Lacson, 1 trillion lang ang budget ng DPWH. Paano mangyayaring 805? Sabi ko nga, hindi lang sa DPWH ang korupsyon. Hindi lang flood control. Meron pang mga ibang other infrastructure project. 'Di ba? Yung pera sa PhilHealth na 60 billion. Kinuha nila Recto. 60 billion yon. Tapos yung 75 billion na subsidy, galing sana sa sin tax law, sa mga alak, sigarilyo, yung mga matatamis na juice, yung mga tax doon, tinatawag na sin tax law, na dapat sa PhilHealth lang mapunta. Ginawang zero budget noong 2025. Tinatayang 75 million. So magkano yan? 60 billion. 75 billion, that's 135 billion. Yung kinuha pa sa PDIC na 117 billion. Lilinlangin mo pa yung tao. Yung sa DepEd pa. Di ba? 22 lang. 22 ka lang. 22 lang ang napagawa na classroom. Nasa na yung ibang classroom? Nasa na yung pondo doon? Lacson, hindi lang sa DPWH ang sinasabi ng mga Marines. At wala silang sinabi na sa DPWH lang galing lahat yon. Wala. Sa'yo lang nang gagaling yon. At sa agriculture, hindi nyo ba nabalitaan to? Alam nyo, meron palang allocables din sa agriculture. Meron din pong mga nakuha sa Lotto at sa BIR. Ito hinayag naman ni Senator Ejercito, JB Ejercito. So, lahat na yata ng ahensya ng gobyerno, lahat ng pwedeng nakawin, kahit nga hindi pwedeng nakawin, ginawan pa rin ng paraan ni Recto, 'di ba? Lalo na yung pwedeng nakawin, madali lang manakaw. Kahit anong earmark yan, kahit may bawal sa batas yan, ginagawan po ng paraan. Kung may balak, talagang gagawan nyo ng paraan. Kaya Lacson, kahit ano pang katwiran mo, hindi ka makakalusot sa taong bayan. Aminin na natin, Lacson, halatang halata naman na may pinagtatakpan ka. Di ba? Lahat naman ng tao nahahalata ka na. Maliban lang sa mga kakamping, pinklawan, dilawan, komunista, mga troll, vlogger ni Marcos, maliban lang sa kanila. Tapos lahat na ng taong bayan, sambayan ng Pilipino at mga Pilipino sa iba't ibang bansa, lahat naniniwala na pinagtatakpan mo itong malawakang korupsyon na to. Yung mga mastermind dyan at mga sangkot, mga nagnakaw dyan sa malaking korupsyon. Kaya kung
pinagtatakpan mo itong mga buaya dyan sa Kongreso, mga buaya dyan sa Malacanang, kung pinagtatakpan mo lahat yan, ilan kayang maleta yan, Lacson? Diba? alam nga namang magpapakabayani si Lacson. Ang hirap ng ginagawa niya. Tapos libre lang. Diba? Kaya ako naniniwala ako, kaya lang dating pulis yan eh. Mahusay yan. Hindi yan magpapahuli sa mga entrapment. Oh, diba? Mahusay yan. Baka malay natin, baka sa susunod na yung second batch na lalabas, baka nandun na sa listahan si Pinky Lacson. At sabi pa ni Pinky, sabi ni Attorney Baligod, lalabas nga raw yung second batch. Antayin lang. Ito yung mga dating sundalo, 10 yan. 10 na second batch Lacson. Baka may video na yan. Malamang may video na yan kasama, no? At 'di ba may hinarap na witness si Lacson, yung dalawang babae, naka-sombrero, tapos may takip sa muka, no? Walang iniwan po ito sa mga witness ni Risa Hontiveros. Yung investigasyon niya kay Apollo Kibuloy, 'di ba? May mga takip din. Lacson, Risa Hontiveros, ba't ganyan yung mga witness nyo, may mga takip sa muka? Tignan nyo yung 18 Marines, ang dami niya, no? 18? Hindi pala Marines yung dalawa, 16 lang yung Marines. Wala silang takip sa muka. Si Gutesa, wala rin takip sa muka. Diba? Yung nagbanggit ng 17 congressmen, yung mga diskaya, wala rin silang takip sa muka eh. Ba't yung mga witness nyo may mga takip sa muka? Diba? Balikan natin yung mga diskaya couple. Noong nagturo na yung mga diskaya, ayaw ni Lacson. Ayaw ko. Ayaw kong imbestigahan niya. Nung lumabas si Gutesa, ayaw niya rin. Hindi, peke yung notaryo niyan eh. Ayaw ko imbestigahan. Nung lumabas yung mga dating Marines, ayaw niya din. Ano gusto mong imbestigahan, Lacson? Di ba investigador ka? Ano gusto mong imbestigahan? Baka yung witness na ang tinuturo, mga Duterte, baka yun ang gusto mong imbestigahan. Baka pag ganyan ng witness, masigasig ka at nagmamadali kumakaripas ka pa. Imbestigahan na yan. Pusang gala ka, Lacson. Nasa huling yugto ka na ng karir mo. Nachichismis ka pang ikaw si Pinky. Na ikaw ay X-Men. Diba? Pero hindi naman tayo nagchichismis niya. Si dating senadora Miriam Defensor, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa. Pero sa kanya po nanggaling yan. Hindi naman yan babanggitin, ilalabas ni Miriam Defensor. Kung gawa-gawa lang niya yan, na kung bad trip lang siya sa'yo, kaya siya naglalabas ng ganyang chismis, hindi naman siguro. Matinding impormasyon ang nalaman siguro nun. Baka ikaw ay nakita sa Quezon City Circle, meron kang pinipick up. Diba? Baka ganun. Kasi, ang pwedeng maging witness, kagaya nung naging customer ni Bangag at ni Palaka. Si Tubig, di ba? Yun yung mga lumalabas na na whistleblower. Kasi yun yung customer mo eh. Diba? Hindi pala customer. Ano bang tawag doon? Kayo pala ang customer. Ano bang tawag doon? Diba? Baka yung
na pick up mo, yun yung kumanta kay Miriam Defensor eh. Di ba? Oh, mga posibilidad po yan. So, Lacson, lahat po ng sambayan ng Pilipino naghihintay kung ano na ang gagawin mo. Ikaw pa naman ang investigador sa Senado. Biruin mo, lahat ng sambayan ng Pilipino, maliban na lang sa mga taong gobyerno, nanakawan, Lacson. Nanakawan. Tapos ang gagawin mo lang, pagtatakpan mo yung mga pagnanakaw nila. Hindi po yan makakalimutan. Hindi yan makakalimutan ng taong bayan. Sabi nga, nasa huling yugto ka na. Nasa last quarter o last 2 minutes ka na ng iyong political career. Ngayon ka pa kumampi sa mga kampo ng demonyo. Tignan natin kung anong magiging resulta ng pagkampi mo sa mga kampo ni Lucifer. Hanggang dito na lamang po sa araw na ito. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Kung kayo po ay umabot sa puntong ito, ini-invite ko po kayo na i-like nyo po ang video ito. Pindutin nyo na yung like. At kung hindi ka pa nagsusubscribe, mag-subscribe ka na. See you po next time. Bye-bye.